Honey, tingnan mo. Tingnan mo ang bag ng batang babae na yon. Parang sayo, di ba? Halika, tingnan natin. Iha, ang hawak mong dokumento bag. Pwede bang makita ni kuya? Ang bag na ito, napulot ko po. Hinihintay ko po ang may-ari nito. Hindi ko po maipapakita sa inyo. Iha, sa akin po ang bag na ito. Pwede mo bang ibalik ito sa akin? Paano ko mapapatunayan na ang bag na ito ay akin? Iha, ang bag na ito ay talagang sa asawa ko. Pakiusap, ibalik mo ito sa amin. Iha, kung hindi ka naniniwala, pwede. Pwede mong buksan at tingnan. Sa loob ay may 20,000 yuan na cash. Ang pinakamahalaga ay nandito ang gi ko. Boss, sa totoo lang, ang bag na ito ay sa inyo. Heto po. Mahal, pakicheck mo agad kung may kulang sa loob ha. Hindi na kailangan kung may kulang ang pera rito. Hindi na maghihintay ang batang ito dito. Iha, hanga ako sa ugali mo. Ganito na lang, may ilang daang yuan ako dito, ituring mo na itong gantimpala. Salamat, pero hindi ko matatanggap. Tito, hindi ko matatanggap ang perang ito. Mula pagkabata, tinuruan ako ng lola ko na, ang bagay na hindi sa akin ay hindi dapat kunin. Sige na, bata. Ang kumpanya ko ay nasa itaas lamang ng palapag na ito. Kung sakaling mahirapan ka balang araw, pwede kang lumapit sa akin. Ang kaya kong tulong sa'yo, tutulungan kita. Salamat po. Iha, dapat kami ang magpasalamat sa'yo. Sige, mauna na kami. Teka lang po. Kasi po, may problema po ako ngayon. Maaari po ba kayong dalawa ang tumulong sa akin? Asawa ko. Bakit parang ang weird ng batang ito sa akin? Bata, ano ng problema? Sabihin mo lang. Kung kaya naming tulungan ka, tutulungan ka namin. Pwede po bang mahiram sa inyo ng 200 yuan? Bata, kanina pa kita balak bigyan ng pera. Bakit ayaw mong tanggapin? Sabi ng lola ko, ang pagiging tao ay dapat may dignidad. Di maaaring basta-basta tumanggap ng awa ng iba. Kaya hiniram ko ang pera sa'yo. Sa ganoon, mas mapapanatag ang loob ko. Iha, ano bang magagawa ng 200 yuan na hiniram mo? Sa totoo lang, ang mga magulang mo, nang bata ka pa ay naghiwalay na sila. Lagi akong nakatira sa lola ko. Pero ang kalusugan ng lola ko ay lalong lumalala. Kaya sinabi niya sa akin na pumunta ako sa syudad para hanapin ang mga magulang ko. Pero, may mga bagong pamilya na pala sila. Kaya uwi na lang ako. Maaari po bang pahiraman niyo ako ng 200 yuan para sa pamasahe ko pauwi? Iha, saan ba ang bahay niyo? Ano ang numero ng telepono ng bahay mo? Pahiram naman. Hindi ko kayo lolokohin. Ibabalik ko talaga ito sa inyo. Mukha kang ang manloloko. Ang perang ito, hindi ko ipapahiram sa'yo. Pero maari kitang ihatid pauwi. Totoo ba? Salamat po, Tito. Tara na, bilisan natin. Lola, uwi na po ako. Kumusta na, Tintin? Nahanap mo na ba ang mga magulang mo? Opo, nahanap ko na po. Pero hindi na nila ako kailangan. Asawa ko, hindi ko inaasahan. Ang batang ito ay lumaki sa ganoong sitwasyon. Pero mabait pa rin siya. Ano ang gagawin ko? Lalong lumalala ang sakit ng lola ko araw-araw. Wala na akong mag-aalaga sa akin pag wala na siya. Lola, huwag po kayong mag-alala. Gagaling din po kayo. Tara na po, puntahan na natin ang ospital ngayon din. Ayoko pong pumunta sa ospital. Hayop na bata, ang sakit ng lola mo ay hindi na magagamot. Magasto sa ospital. Kapag nawala na ang lola mo balang araw, ano na ang gagawin mo? Lola, ako titigil na ako sa pag-aaral. Bukas na po ako maghahanap ng trabaho para kumita. Lola. Bata, lumapit ka nga. May problema po ba? Ito po.
Binili po namin ng asawa ko ang kaunting pagkain para sa inyo. Tanggapin niyo na po. Iha, huwag mo nang tanggihan ulit, tanggapin mo na. Taos puso rin po naming nais na bumalik na ang inyong kalusugan. Salamat po sa inyo. Mauuna na po kami. Lanan. Lola, tingnan mo to.